Dahil itong anak ko kasi, nakapag-take ng exam ng ano, for exhortation. Eh, ngayon, 'di nung isang linggo, dinalaw po namin yung isang pastor na kasi mga ka-batch ho namin sila Pastor Manny Tuyay, mga ganyan. So, doon po muna kami nag-church. Ngayon po yung anak opo, mga ka-batch po kasi namin yan sa panahon ni Pastor Kumbaga. So kumbaga, mga anong malalapit na mga kaibigan, gano'n po. Eh, ngayon yung anak niya nagtanong sa anak ko kasi kasama namin yung anak ko, eh. Ang sabi niya, ah, "Pupunta ka ba ng ano, ng, convention?" Eh, di nagtaka kami bakit ka ako kailangan magpunta. Eh, kasi 'di ba kasabay kitang nag-exam, sabi niya. 'Di ba pagka ano mayroong consecration na ganyan, dapat andoon ka, 'di ba? Eh, siyempre hindi naman po namin alam 'yun. Parang nagtaka pa kami bakit hindi sinasama itong anak ko, ba't hindi niya sinasama kung ano. So, ang sabi ni ano Pastor Manny sabi niya, "Ay hindi kailangang ano, kung gusto niya yung anak mo o hindi, kasi nag-take 'yan dapat, isasama niya." So ako po hindi naman ako, ano wala po akong ano kasi yung anak ko kasi na 'yan, kumbaga, ah, sumunod ho sa Panginoon niya. Kumbaga nagtaka ako bakit hindi niya sinasama. Ngayon ang tanong ko kaya nagtanong po ako kasi sabi ko na ano rin naman ako na magtanong sa kasi ano na siya presbytery siya, eh, tapos siya pa yung pastor ko, mga gano'n. Kaya nagdiretso po ako sa inyo. Parang confidential lang po, oo. Hmm. Opo, siya yung nagsama. Oo, Gardonio po. Sister yung ano ko po palayo, eh, Sister Ellen Gardonio. Opo, opo. Opo, kaya nga po, oo. Opo, opo, opo. Sa kanya, opo. Opo. Hmm. Sige po, okey lang po, sige po. Kasi nga po nung linggo lang namin din nalaman kasi po ganito pastor, eh, para na malaman niyo na lang din yung ano, ah, actually po yung anak ko na 'yan, mechanical engineer po 'yan. So, ngayon ay lalaki po. Tapos, dahil nga naramdaman niya na may calling siya, so binitawan niya yung sabi ko naman kay pastor, ayan po kako, may calling, naramdaman niya may calling, pero actually naman po talaga naramdaman ko noong maliit pa 'yan. Kaya hindi na rin ako paka. Pero, dumaan ho 'yan sa nagdi-disagree kami kasi mga kapatid niya, kumbaga nagtulong-tulong lang din kami na makakuha ng lisensya 'yan. At saka alam ko ho mahirap din ang pastor. Napakahirap ng pastor dahil
Dalaga pa lang ako, eh, nakikita ko na yung mga dinaanan nila ni Pastor Kumbaga, yung mga ganyan. So, ayun, eh, nag-ano naman na sinasabi ko na, "Pastor," sabi ko, "ayan, eh, susunod sa Panginoon." So, nag-enroll po 'yan ng Bible school na kahit sa pamilya niya walang support, gumagawa din ng paraan para masuportahan yung kanyang pag-aaral. So, pinag-take naman ni pastor yung pinag-take naman siya ng isama, siya pa nga yung nagsama. Kaya yung pinagtataka ko nga, siya naman nagsama. Tapos nitong ano na, ah, nakikita ko naman din na, ay hindi ko po ano kasi, ito po pastor parang nagbukas lang ako ng, saloobin sa inyo para makikita niyo rin yung picture. Pero ako po hindi po ako nag-aano kay pastor dahil napakatagal namin na panahon nagsama 'yan. Wala pa 'yan sa Laya, mga leader na kami sa Laya ni Pastor Kumbaga. Hanggang sa ganyan na nga ang ano, kumbaga matagal ng pinagsamahan namin. Tsaka tagal ko na rin na, bilang presidente ng Pananayan, napakatagal na hindi naman din ako napapalitan. Kumbaga ayos po yung, flow ng, ano ng ministry. Nung ano po, nakikita ko na na pinababayaan lang niya. Yung pinababayaan lang na parang hindi ko nakikitang mini-mentor niya. So, opo. Eh, ngayon, eh, nilapitan ko siya as a leader niya, ay leader ako sa church. Parang sabi ko, "Pastor, paki-mentor niyo naman si Rap." Rap ang pangalan ko. Tapos sabi niya, "Ninang, huwag kang mag-aalala diyan sa anak mo na 'yan," sabi niya. "Sinusubo ko lang 'yun." Eh, ngayon parang gusto kong sabihin, "Pastor, hindi ikaw ang susubok sa anak ko. Saloobin ko lang pero hindi ko nilabas po 'yan. Dapat sa inyo taga-lakas ng loob kasi," sabi ko, "hindi ano 'yun, hindi madali po 'yan, eh." So, natapos po sa gano'n na, parang yung sinabi ko sa kanya kasi minsan nag-preach siya noon, sabi niya, "Kung merong calling yung anak ninyo, huwag niyong lalabanan, huwag kayong kokontra kasi parang sumipa kayo sa, matulis na bagay," yun po sabi niya. Tapos tapos sabi niya, "Huwag ka lang mag-alala," sabi niya, "Huwag kang mag-aalala diyan," sabi niyang gano'n. So sabi ko, "O sige pastor, tutal kayo naman din kako ang may sabi na kung sino naman ang kumokontra sa tinawag ng Panginoon, eh, di parang ano yung sumisipa sa matulis ng bagay. Sa inyo naman din po kako nanggaling 'yan." Eh, di ngayon po, so nakikita ko na kahit yung anak ko po, hindi nga niya kinukumusta, hindi niya yung parang mga ano yung, pinababayaan lang niya. Tapos, hindi na niya, ah, tapos ngayon ano, yung ano, kumbaga dahil nga may ano na rin, may edad na rin siya, 33 years old. Kasi kumbaga nagtrabaho muna 'yan bilang mechanical engineer sa Angat, tapos, sa Angat Dam. So nung nag-pandemic nga, sa kapapanalangin niya, doon niya nakita na, may calling pala ako. Eh, ngayon noong ano na nga hayag po sa ano, sinabi ko kay pastor na may calling, sabi ko, sabi niya mag-aaral ako sa Bible school. So dumating po yung punto na iyon na nga yung sinasabi na, parang kinontra ng mga kapatid niya. Ay to the point na pinaalis sa bahay 'yan sa amin ng ate niya kasi yung tinitira namin sa bahay nila ay bahay niya yun. So para mag-ano na bumalik sa kaniyang profession, gano'n ang kaya lang ako ho yung humahadlang na, "Wag naman gano'n," sabi ko. "Sumusunod ako sa Diyos 'yan, 'di ba tayo magpasalamat na mayroong tinawag ng
Panginoon sa 'yun ang ano ko. Eh, ngayon nito pong ano sabi nung anak ko, nahihirapan na rin akong kasi ang ginagawa niya para maano lang siya, sumasama siya sa mga kuwan sa kabataan, yung halimbawa, campus ministry, kung minsan nakakapagturo siya tapos, sa mga cell group, nakakapagturo din siya. Kaya lang talaga hindi mo siya hindi mo makikita na, "Oh, rap ganyan-ganyan." Yung kakausapin mo lang, tapikin mo, wala. One time po, nitong ano kailan lang, ah, yung ano niya, yung parang doon po kami na parang nasaktan. Alam niyo po, nasaktan kami doon sa yung ano kasi noong pinagturo siya noong, time nung ng mga sa kabataan, Sunday 'yun. Dahil si pastor ay merong anniversary sa yung, sinisimulan na gawain sa Balanga at saka yung si Sister Rachel ay namatayan din po ng kapatid na hindi pupuwede yung sila yung mag-preach, mag-ano, turo nung hapon. So, pinagturo nila si Rap. Kaya lang nung pagka-Sunday noon, ang sabi ang parang hindi ko po matanggap dahil meron na ngang, parang, nagdaramdam na ako. Tapos, nagdaramdam na ako sa kanyang ginagawa, yung parang so napapansin din 'yun ng ibang mga leaders, napapansin din na wala siyang parang sabihin na natin po amor sa anak ko. Tapos ngayon tapos sabi niya, sabi ni nung Sunday yung nag-preach siya sabing gano'n, ah, "Kung meron kayong calling," sabi niya. Pero ang kanyang ano, yung kanyang, title yung kanyang pagpe-preach, generosity yung kanyang topic. Siguro na generosity, yung opo, opo. Meron kayong calling, hindi kayo mag-aano dito sa church, hindi kayo magpa-pioneer dito sa church, doon kayo sa labas. Sabi, parang naano po ako doon, nagulat ako kasi kahit yung anak ko parang, ah, pag-uwi namin sa bahay napag-usapan namin na ano niya, sabi niya, "Ano ba?" Yun po masakit sa akin yun. Ano ba ang ginawa ko, tinulungan ko lang naman sila, yung mga time na hindi sila puwede, sinunod ko naman yung ano, yung ginagawa nila sa'kin. Pagdating ba naman ng preaching ganyan yung maririnig ko na ako din po nagulat ako doon sa ano, dahil wala namang ibang puwedeng patamaan niya kundi kami. Sabi ko, "Generosity yun, bakit napunta doon sa ano." So, pastor, ano ko para lang may space lang, ang ginawa naming pamilya, para hindi lang yung para maghilom lang. So, ang ginawa namin nagvi-visit muna kami dito sa mga ibang churches para lang hindi na muna kasi ang hirap, mahirap ano, ang hirap. Sabi ko kailangan ko space. Kasi ang ano, kaya ako nag-ano, magulang ako, nakikita yung kung na-e-experience namin yun, kaya namin. Pero ibang magulang, pagka nakikita na ang anak, yun na ang iba. So parang ngayon 'di dumating nga sa punto na unang-una dahil din po, kaibigan din po namin si Pastora Remy Temenia, so do'n muna kami nag-church. Nung pangalawa po, nag-church po kami kay Pastor Manny, kay Manny Toyay. So do'n na wala naman po sa amin yung, meron palang gano'n. Sabi niya, "Rap, 'di ba sabay tayo mag-ano, nag-exam, bakit hindi ka kasama?" Hindi rin namin alam. Sabi ko, "Hindi naman." "Bakit kailangan pa ba?" Sabi nga, "Kailangan pa ba ng gano'n?" "Oo." Tapos sabi ni Pastor Manny, "Dapat." Opo, opo, opo.
Oo. Opo, opo. Opo, opo. Opo. Opo, opo. Yes po. Yes po, yun hirap daw. Opo, opo. Opo, opo. Rap Rafael, Michael Rafael, oo. Opo. Ah, opo. Opo, opo. Yeah. Opo. 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 Opo, opo. 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 Ah, ah, opo. Magpaalam po kami gano'n. Opo. Ah, kailan po po dito? Ayun na nga po, eh, kaya nga po ito, tumawag po ako sa inyo. Opo. 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 Opo, opo. 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 Oo. Opo. Mm. Opo. Opo. Opo, yun naman po ang ginagawa niya. Ginagawa niya po. Opo. Okey po. Ay opo, ang sabi po ni Rap, sabi niya na kahit namang ano may lisensya ako, kahit, kumbaga kahit naman daw yung consecration hindi niya na lang atinan. Yun naman, wala ng problema naman ika yan. Opo. Ah, siguro, gano'n na lang po at saka 'wag na kasi
parang mainit pa ang panahon kumbaga, pastor. Ayu kumbaga baka kasi kung pupunta doon si Rap at tatawa baka maano naman si pastor. Kaya lang nagparamdam lang din kasi kami na bakit gano'n, bakit ganyan sabi ko. Eh, ngayon po siguro yung pag-alis parang gusto ko na nga pong mag-resign bilang isang, ah, tagapanguna ng kababaihan at saka sa church. Kasi kaya nga sabi ko mag-pray muna, nagpe-pray kami ngayon kung saan muna. Yung mai-mentor din yung anak ko kasi ang tagal ng ano, eh, nung nung ano pa yun na nag-aral siya tapos parang wala man lang mentoring. Tapos meron pa nga siyang ano, meron pa ngang nangangailangan sa ba yun, sa Tarlac na pastor. Eh ngayon, pinapapunta ni pastor doon si Rap, eh wala pa nga lisensya noon. Eh, siyempre sabi niya, eh, mag-pray muna ako. Sabi niya, wala pa akong lisensya. Eh, at saka bago lang ako sa ministry. Eh, hindi mo nga, sabi, eh, hindi sumunod ang anak ko kasi sabi ko, bakit ka pupunta doon eh, hindi ka nga nami-mentor, wala ka pang lisensya. Eh, hindi ko maintindihan nga kung papaano nangyari. Kaya sabi ko nga eh, yung pastor eh, ano man, kumbaga nagdaramdam ako. Kaya sabi ko, at saka hindi naman pwede akong magtanong sa presbyter dahil siya naman din ang presbyter. O ganon. Sabi ko mga ministers meeting hindi rin siya ano na orap. Andito yung ministers meeting, umattend ka dito sa church. Eh madalas po yan. Eh, hindi man lang din ma-invite. Kaya sabi ko nagtataka na rin ako. So, ayun po pastor, huwag na lang din ninyong mabanggit kay pastor na may gano'ng sige. Yes po. Sige po. Opo. Sin sino po yung magko-consecrate sa kanya? Sige po. Na kahit na hindi na lang opo, opo. Sige po. Pero ngayon pastor, total bukas na yung ano, hindi na muna namin aanuhin baka kasi masira pa yung mood niya, mood ni pastor, saka pagka-ano na, kumbaga pinapaano pa lang muna, pinapahupa lang yung ano. Sige po pastor, opo. Siguro po, kasi parang mataas pa ang emosyon ko, sabi nga ng NERAP, na huwag kayong nagdedesisyon ng mataas yung emosyon niyo, sabi sa'kin. Ah, sige po. Sige po, God bless po pastor. Salamat po marami. Yes.